Magandang umaga po. Ito pong unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Pinatay na babae sa Shinjuku, may utang na 1,000 lupad. Tokyo, Shinjuku. Ayon sa news na ito, unti-unti nang nalalaman ng mga pulis ang relationship ng pumatay na lalaki, age 51 years old, sa pinatay nitong biktimang babae, age 25 years old. Ang insidente na ito ay nangyari noong May 8 sa isang mansion area sa Shinjuku. Namatay ang biktima matapos na magtamo ito ng more than 10 na hiwa at saksak sa katawan. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na ang lalaki ay dati din nilang hinuli dahil sa stalker account nito laban sa babae at ilang beses na din nilang pinagsabihan ito. Nalaman din nila na ang dalawa ay nagkakilala sa isang girls bar sa Ueno kung saan ang babae ang siyang owner at operator, subalit nagkautang daw ito ng more than 1,000 lapad sa lalaki bilang pang-operate niya sa bar niya. Sinasabi din na ang lalaki na hinuli na nais niyang ibalik ng babaeng biktima ang pera niya at the time na mangyari ang pananaksak niya dito. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulatas kapag nag-uusap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Ito po ang pangalawang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Nakakuha ang COMELEC ng mahigit 2 million application para sa rehistrasyon ng mga botante. Mayroon na kami at least 2.2 million registrants since it started this year, but new application will still undergo. May transfer reactivation not exclusively for new registrant, she told the media on Thursday during the Register Anywhere program and satellite voter registration for local and overseas voters in a mall in Parañaque City. Nakatakdang ipilot ng poll body ang pagboto sa internet para sa mga overseas Pilipino sa 2025 midterm elections upang hikayatin ang mas mataas na voter turnout noong 2022. Humigit kumulang 600,000 lamang sa 1.6 million rehistradong botante sa ibang bansa ang bumoto. Umaasa si House Assistant Minority Leader at OFW Party List Rep. Marisa Magsinon na ang pagnukalang batas na nagbibigay ng electronic voting bilang opsyon para sa overseas voting bukod sa personal at mail-in ay may papasa ng House of Representatives bago ang Disyembre sa oras para sa pagpapatupad ng 2025. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Chika Talk for today. Catriona Gray binuran na engagement photos nila ni Sam Milby. Tila hiwalay na nga ang celebrity couple na si Catriona Gray at Sam Milby. Ito ang haka-haka ngayon ng mga netizen matapos mapansin na burado na ang mga engagement photos ng dalawa sa social media accounts ng beauty queen. Hindi ito ang unang beses nagkaroon ng rumor na maaring hiwalay na nga ang dalawa. Ngunit matatandaan buwan ng Pebrero 2024 nang mapansin na hindi na sinusot ni Catriona ang kanyang engagement ring. Naging topic na rin ang isyong ito sa vlog ni OG Diaz sa YouTube kung saan ibinarga ni OG na hiwalay na umano ang dalawa. Isa mapagkakatiwalaang source umano ang nabulong sa kanya nito at binanggit pa na nanatiling namang magkaibigan ang mga ito. Ang panibagong update na ito ngayon unang linggo ng Mayo ay naghatid ng manang kalungkutan sa mga nag-aabang ng kanilang kasal. Tila malabo na umano na mangyari pa ito dahil sa ginawang pagbura ni Catriona sa mga naturang engagement photos. At yan ang Chika Talk for today.